Welcome to another edition of Kapehan sa Davao, held here at the second floor SMCT Annex. We'd like to thank again SMCT Davao for hosting this weekly media forum. We'd like also to thank Krispy Kreme for their delicious donuts and coffee. Today's Kapehan, we will be celebrating Mindanao Week of Peace, no? So a topic natin in the Week of Peace, and also we have the DSWD Field Office 11 18-day campaign to end violence against women. So sabay sila na topics for that will be discussed this morning. So to guest for this morning, we have Ma'am Ida Marie Montero Guban, the President of Calinaw Southeastern Mindanao Region. We have Ma'am Charissa Guelta, the Assistant Regional Director of the ILG 11. We have Mark Sambalud, the Deputy Head of APRU Area Management Unit 11. And we have Major Ruben Gado, the spokesperson of 10th Infantry Aguila Division. Then to talk about our 18-day campaign to end violence against women, before sukin natin sa ating mga press con, we have Ma'am Gladys Credo of DSWD 11. Okay, to start our press con roll, we'd like to get the opening statement. We start first with our friends on DSWD. Yes, sir. May buntag sa tanan ug diha sa to ang televiewers, diha sa to ang nakasatong mga FB pages. May buntag si Gladys Credo from the DSWD 11 ug ang Arcat Bausi Focal led Secretariat on Violence Against Women and Children. So karon no sa tuig November, aside from bag-ulang nato na human og culminate ang ato ang National Children's Month. So last November 25th, no, nag-kick off ta og citywide diri sa SM Annex na ato ang campaign on the 18-day campaign to end vow. So every November, it is a 18 days no campaign, nakafocus siya sa ato ang ending violence against women and their children nga nangatay team ani nga United for a Vow-Free Philippines, na ang Philippine government no natay vision na manghinaot no nang hinaot ang by 2030 wala na gyud untay maabusong babae, bata on gender-based violence, and especially kaning sa ato ang kinatawag nga VAUSI. Salamat. Thank you, Ma'am Ida. Hello, may buntag sa tanan. Ida Marie Montero, the President of Calinaw SCMR. She's also joined by, pero nandito si Sir Nelson Bautista, the Secretary General of Calinaw SCMR. Then we have, Calinaw is the only Parangal awardee sa Davao region, no? For Parangal awardees given by the NTF LCAP. They're the only awardee dito sa ating Region 11. And we have Mark Sambalud, Deputy Head of APRU Area Management 11. May buntag sa tanan, mapayapang Lunes sa ating lahat. I am Mr. Marky Sambalud, the Deputy Head of Plans and Programs from the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. And just as we begin this week, all the area management units of our agency is celebrating the Mindanao Week of Peace celebration. So as we are going to end the year 2025, we are also happy to announce some of our major milestones of agency, more specifically in providing assistance to the former rebels of the CPP, NPA, NDF in their amnesty application. And apart from that, we are also happy to announce that for Davao region, we are going to the strategic partnership with provincial government units here in Davao, specifically by the establishment of the Peace and Development Center. Okay. We'd like to acknowledge the presence of Ma'am
Charissa Huerta, the ARD of the ILG 11. Ma'am, opening statement po natin. Good morning. Sorry, I was a bit late. Of course, we welcome this activity, no, for us also to share what the ILG is doing, particular in relation to what we're going to discuss later on. So, siguro the more updates and more details will be given in a little while. Then we have Major Ruben Gado, the spokesperson of the 10th Infantry Aguila Division. Good morning sa ato ang tanan, especially sa ato ang mga visitors, no, the media personalities present, and of course, sir, thank you for the PIA for giving us the opportunity to give an update on the current efforts of the 10th Infantry Division, and also to give the actual activities of 10IB, particularly this time na we don't have any confronted threat, armed threat groups confronted. So, thank you, sir, for this opportunity. Okay, before we go to our friends regarding sa peace and updates, we'd like to ask yung sabaw to Ma'am Gladys, kamusta na yung situation natin sa mga vow cases dito sa region? Kasi last year din, we celebrated the 18th day. We also had the 18th day. Ano po yung mga significant milestones since last year na nagawa natin? Yes, sir. No, the 18-day campaign, tuwag yun siyang gina-cerebral yearly, no, for 18 days, but it doesn't mean na ito ang campaign ni Honong lang pod sa katong 18 days because ang gibutang dia 18 days, but it's a whole year round na campaign ending BAUSI, no, the violence against women and the children. Maybe, sir, wala sa ako ang datos, but as to the PNP report na sa tuang SIRAS, comparing year 2023 and year 2024, last 2023, if my memory serve, naatay 200 plus ka mga cases, double region based sa PNP nga datos, and last year during our one of our consultation activity with our stakeholders, PNP nga SIRAS reported nga nikunhod siya na lang siya 100 plus nga mga BAUSI cases filed diha sa ato ang SIRAS nga PNP datos. So with this, no, dako siyang milestones nga makita nato nga pinaagi sa ato ang mga advocacy campaign, gistrengthen nato ang reporting mechanism diha sa ato ang grassroots level, diha sa ato ang barangay level, and also ang kaning pagresponde sa ato ang mga BAUSI cases, no, ang kuan diha ang kaning awareness raising sa matag individual or resident sa community nga naatay pagkunhod or naay pag-decrease sa natala nga mga cases on BAUSI nga from 200 plus, no, from last year 2024 na lang tay I think 115 nga cases on BAUSI diha sa tuang PNP data, but on 2025 wala pa because wa pa man pod na human ang tuig, but we can report it by next year po for the 2026. Ma'am, ano sa yung mga cases sa BAUSI na karamihan? Kadaghanan gud sir na gyud na katong physical and the economic abuse, no, usually mao na siya ang kuan kay og inig magbulag na usually ang ginakuan gyud sa ato ang mga victim survivors is the support kung naa sila yung mga anak. And umingon man ko tag BAUSI, dili lang gyud na siya ingon isa lang kay entry, no, daghan. So we have upat gyud ka forms on BAUSI, mo ni siya ang physical, sexual, the psychological, and the emotional, and the economic abuse. So kung ingon ta og BAUSI, we cannot count on one cases lang, but naanag yun na siya yung mga underlying factors na physical due to, no, kung na siya economic and katong sexual, katong siya ang atong ginaingon nga dako pa kayong discussion on the katong sa marital rape. Siya. Okay. Then we go to Ma'am Ida, no, since kamo lang ang Parangal Awardee in Davao Region.
Can you tell us for the benefit ating mga media friends outside in Kalinaw SMR and what are sa mga accomplishment natin o initiatives to help promote yung sustained peace sa ating region? Sir, na ako'y gi-prepare na ako. Sige, basa ko na lang na. Once again, may buntag sa tanan. Ako si Ida Marie Montero Lugguban, ang bagong elected na president sa Kalinaw SEMR, ang federasyon sa mga former rebels sa region. Una sa tanan, magpasalamat ni sa Philippine Information Agency, Region 11, o sa mga media community for giving us this important space for dialogue, truth-telling, and peace building. Kalinaw Southeastern Mindanao Region, or Kalinaw SEMR, is now almost 2 years old this January 7. Today, we are a growing regional alliance of around 3,500 former rebels and people's organization leaders with over 300 affiliate people's organization gikan sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao City, o some part sa Bukidnon. Last year, Kalinaw Davao de Oro and Kalinaw Davao del Norte nagalingkod na sa Provincial Peace and Order Councils and Provincial Development Council sa ilang matag probinsya. Makasaysayanon ni for FR organization sa ato ang region. Nagapakita ni nga dili lang kami simpleng beneficiaries sa peace programs but as active contributors sa pag-sustain sa peace ug ang protect sa community. Sa regional level, nagalingkod ang Kalinaw SEMR as a regular member of the Joint Regional Task Force LTAC under the leadership of Secretary Leo Magno of Minda. Sa JRTF 11, we former rebels are given a platform to speak o mag-address sa community-based peace and development programs. Pero daghan pakaayo ta og mga kaubanan nga wala pa formal maorganisa. Many former rebels and underground mass members are still in transition. Mao nga ang among trabaho karon mas nagkadako, mas nagkalapad ug mas nagkalikon. Our most urgent task is mangita og sustainable income generating livelihood projects for our 300 people's organization, financial, literacy, agri-support, pagsumpay sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Naay nasugdan pero kinahanglan mahimong komprehensibo o sustainable yun. We call on partners, agencies to continue working with us. Strategic focus pud namo karong 2026 is sectoral organizing sa women and youth in particular. Atong kasinatian, nagsulti nga kung masabtan nato ang ilang tinuod nga concerns of interest, mas ligon ang ilang resistensya sa recruitment sa CPP, NPA, and DFP. Bago lang minahuman og activity diin invite nato ang mga kababayan ang na-influence o na-recruit kaniadto sa underground organization sa CPP, NPA, and DFP. Mga workers ang uban sa ilaha og nawadan og panginabuhian og nagkasamo kang ilang kinabuhi sa dili tungod sa ilang pag-unyon, kundi tungod gidala sila sa armadong pakigbisog. Napod mga lumad nga nanay, kabatan-unan, nga sa sugod nakigbisog para sa edukasyon ug yutang kabilin. Pero niabot gihapon sa armadong pakigbisog. Ug daghan pa silang mga sektor sa kababayenan ug kabatan-unan nga angayan natong tagdon ug organisahon kay kundili ang CPP, NPA, NDFP mao'y moorganisa sa ila gamit ang ilang lehitimo nga mga interes. Apan kining challenges kaya nato malampasan uban sa inyong suporta sa media, LGUs, uniform services, academe, religious sector ug sa katawan sa Region 11. We will continue this journey of harmony, healing, and hope. Daghang salamat ug padayon pa sa Kalinaw. Salamat.
And I would like to ask for the three Ma'am Teresa, Mark, and Major Ruben, yung mga ating sa ating agency, sa ating mga opisina, yung efforts natin para ma-sustain itong ating kapayapaan na tao mo because 2 years ata tayo si insurgency, ilang years ata? 2 years ang insurgency natin? 3? Ano po yung mga updates natin at mga initiatives to sustain? Sige, for DRLG, in support no sa atong peace efforts, nag-implementa og mga programa, of course, in partnership with EFP and the other agencies. So, we have two main programs, the support of barangay development program as well as the IFLIP. So, akong unang hisgutan ang barangay development program. So, adunay funding nga gihatag ang national government, direkta nga gihatag ngadto sa mga munisipyo para mag-implement og mga projects na gi-identify sa atong mga community as their priority nga mga projects. So, naay another project si DILG, gitawag og RCSP. Ano na siya, support na siya, usa sa mga activity under the RCSP is gitawag namo og ugnayan sa barangay kung nga diin naghimo mi og mga community consultations. So sa community consultations, diha nga time i-identify sa atong mga barangays, sa atong mga lumulupi sa barangays, unsa ang ilang project nga gikinahanglan. So after ma-identify ang project, i-propose nato na siya sa NTF-ELCA, i-facilitate nila, then mugawas tayo na siya, no, punduhan siya sa national government. Once na siya pondo, musulod na ganyan siya sa atong gitawag na barangay development program. So, katna ng support to barangay development program na. So, under the support to barangay development program, naatay mga gipang-implement ng mga project. So, for example, in 2024, nag-implementa og project ng Farm to Market Road. Diin, sa unong ka barangay, naa sila gi-propose na pulo ka project, mga FMR. Upat ana, ongoing pa, pero ang unom ana, completed na. Naapot kay water supply and sanitation projects. Diin, isa ana ang ongoing, no, duha ang ongoing o duha pod ang completed projects. Di naapot kay rural electrification project, isa ang upat ani ang completed na gyud. Sa 2025, gi-cover nato ang 95 ka barangays, diin nag-propose po sila og 95 pod ka projects. So naatay total nga 237,500,000 matag barangay ani gitagaan nato og 2.5 million. Although at this stage wala pa gid nato ni masugdi no, naa pa sila karon sa preparation sa ilang mga technical documents tungod kay bag-o pa man lang pod na na-download ang funds nga 2.5. So sa pagkakaroon, document preparation pa gid ni sila. For 2026, naatay na identify nga 23 na pod ka barangays nga mahimong benepisaryo sa support to barangay development program. So sa NEP, gi-propose nato no, naasad sa NEP for 2026 nga makadawat og 10 million per barangay. Pero again, sa NEP pa man ni siya. Paggawas sa GAA ay hapagid nato masayran kung ang 10 million nga gi-propose per barangay mahatag. We're hoping and we're crossing our fingers nga matuman na siya nga pondo nga atong gi-propose. The other project nga gisuportahan sad ni DILG is ang Enhanced Community Local Integration Program or ICLIP. So sa ICLIP, aduna tay for 2025 alone, aduna tay total nga 151 ka mga FRs nga naka-receive na og assistance sa DILG. So, unsa man ni nga mga assistance? So, naatay upat, no? Immediate assistance, that's 15,000 each sa atong mga FRs. So, ang total ani is 900,000 na ang atong nahatag. So, 60 ang nakadawat ani. Firearms remuneration, nag-vary ni siya kay depende man sa armas nga gi-surrender o depende po sa valuation. Pero ang ihatag sa itong mga FRs is double the cost sa valuation sa matag armas. Naapod na gihatag na livelihood assistance wherein ang kada FRs maka-receive of 50,000. So
So 41 ka FRs ang naka-receive ani to a total of 2,050,000. Then naaputay we integration assistance nga gihatag nato sa receiving unit. So kining receiving unit tungod kay naamay mga processing nga ilang himuon, kinahanglan sa silang matagaan o assistance para matabangan o masustain nila while naa sa ilang mga kamot ang atong mga FR. So each FR, for purposes of computation, each FR 21,000. So mao ni ang atong total nga ihatag sa atong receiving unit. So ang total nga nahatag nato under sa reintegration assistance is 1,050,000. Equivalent na siya sa 50 pod ka mga FR. So, mao na karon ang atong mga gipanghatag under sa DILG. So, we have the BDP and at the same time, the EQ. Mark? From our agency naman, from the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, for this year and 2026, OPAPRO is set to forge a strategic partnership with the different provincial local government units of Davao Region. We have Davao del Norte, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao Oriental, for the establishment of the Peace and Development Center. So you might ask, ano itong Peace and Development Center? So Peace and Development Center, since for Davao Region, we are trying to establish that the efforts on sustainability will become PLGU-centric. So, malaki ang role ng local government units to sustain the gains of peace that we have enjoyed for 3 years from the declaration that we are insurgency-free. So, the Peace and Development Center will now act as a central hub to steer all efforts, programs, and services intended for the former rebels. So OPAPRO will fund the PLGU for the amount of 17 million, if I'm not mistaken, for the operationalization of the Peace and Development Center. So just like other services and programs provided by national government agencies such as the DILG, through the ECLIP and reintegration programs, we also partner with other agencies and more importantly, the Kalinaw Southeastern Mindanao, because they are the first former rebel organization across the country who is now sitting as part of the JRTF. So, mahalagang mapakinggan din yung kanilang sentiments, issues and concerns, and more likely, yung kanilang mga strategic direction as to how they will be going to cooperate with the government in terms of sustaining the gains of peace. So, apart from the Peace and Development Center, OPAPRO also is working collaboratively with the National Amnesty Commission through the Local Amnesty Board of Davao for the amnesty program ng mga FRs natin. So, as we know, the amnesty program application will end by March 2026. So that's why we are ramping up all the and this is also in coordination with the security sector, both the AFP and the PNP, because there are major requirements needed to support the amnesty application of the former members of the CPP, NPA, NDF, and that we also conduct the amnesty application workshop together with the different agencies and the FR themselves, no? We invite them also to participate in the application process because first and foremost, they should know the amnesty application process and that they will also form part of our effort doon in sustaining the gains of peace, especially in preparing them doon sa reintegration part ng program of the government, specifically the peace agenda of the government. Maayong buntag again sa tuwang tanan. I know na mostly sa ato ang mga visitors from the media personalities naka-receive na no, sa ato ang updates. But for the sake sa ato ang mga first time nga ma-engage sa aning conversation o updating, no?
kabahin sa 10th Infantry Division on how we sustain our hard-fought gains sa isgutan ng peace and order sa itong lugar. I try to divide the topic in 3 groups. Ang una is short threats and security update, then ang current operations sa 10ID in relation to sustainment operations, and sa ato ang pag-shift o focus from internal security operation to this external security operation and 10ID's ways forward. So una to sa tanan, from the start of calendar year 2025, ang ato ang campaign nag-isgot sa pag-hunt down during that time sa last remaining active NPA unit sa tibuok Joint Operational Area sa 10ID. That is the Sub-Regional Centro de Gravidad Jaguar under ng Southern Mindanao Regional Committee. So for almost 6 months, ato gini siyang ginahunt down ang SRSPD Jaguar. Come 13 June 2025 na neutralize na to ang remaining o ang last remnants sa Southern Mindanao Regional Committee or SMRC through a joint AFP and PNP operation sa Agusan del Sur. That marks the end or the total defeat of the whole SMRC. So what we are doing now is to sustain yung ating gains. Although October 2022, insurgency free na ang Davao Region, but achieving insurgency free, naana siya kalainan in sustaining it, layo ragit kayo, particular sa mga sa military, ang 10ID, our core competency is war fighting, so peaceful na ang lugar kung saan na ginabuhat sa army, na siguro na pangutana sa tuwa kung saan ang ginabuhat sa 10ID karong wala na yung mga gira. So it so happen nga mas taghan pag actually og activities ang atong makasanduluhan sa aning nata sa stage of sustainment. Kung atong makita ng mga page sa ato ang partner agencies is kauban permi ang ato ang 10ID. So for the current operation natay mga stability operations. For our combat scoreboard since calendar year start of the calendar year 2025, we have a total of 705 ka-CTG personalities categorized as surrendered, captured o killed in action during sa ato ang combat operations, So mostly ana is mga surrender and most of them were former members na mga laylo members na. So dili lang ta ma-confuse, daghan wala na tay confronted threat sa ato ang region, but we keep on seeing postings from 10ID nga naay mga nag-surrender, mga former rebels ni sila nga wala nag-surface formally sa ato ang programa sa ICLIP ug ang amnesty program na pod kauban. So with that is 226 assorted firearms, natay 5 encounters, natay 3 NPA casualties during that time, and naay 22 ka anti-personnel mines. So muna to ang combat scoreboard. Aside from that, natay mga stability operations, having the situation nga wala na confronted threats. Natay mga deployment sa mga community development teams, mga sundalo ni sila nga kanunay nagatuyok-tuyok sa kabukiran para i-supervise o i-assist ang ato ang mga established people's organization, particular ang ilang mga livelihood. We also have the deployment of mobile community support sustainment teams. Ang ato ang ginatawag nga Integrated Territorial Defense System Supervisor. Sila ang ga-ensure na ang interoperability sa GIDAS, ang mga barangay-based institutions, mga left-line forces, people's organizations, nga naay interoperability. Part sa ato ang physical o psychological barrier para wala na resurgence. Kaya wala naman tayo NPA sa atong area, ang ato ang concern karon is ang pagbalik, ang resurgence. So with that, naatay mga collaboration activities sa ato ang mga partner agencies, particular sa pag-facilitate ko sa delivery of services. Kinahanglan kay ni siya kay isa ni siya ka essential factors nga
ma-convert na to ang mga conflict affected areas into conflict resilient communities. Lalo na gid karon nga ga-transition ang military from internal security operation to external security operation. So bago ta mo shift yun totally sa focus is strengthened na ang ato ang mga communities. So mo to siya ang ato ang mga activities and sa ato ang military. And lastly, gusto lang nako i-announce, sir, i-take na nako ning opportunity ang ato ang efforts sa pag-defend nato sa atong sovereign rights sa West Philippine Sea. I know nga dili kay nato ni siya concerned diri kay layo ta sa West Philippine Sea, dili ta katong mga directly mga nasa coastal communities, but gusto lang nako i-relay sa tanan nga dili lang ang West Philippine Sea, dili lang siya makaapekto sa duol sa iyang lugar, kundi kita mismo diri sa mga sa Mindanao and even sa mga inland areas kay kumugamay ang ato ang mga resources na makuha ta, like mga isda or any produkto sa dagat, makaapekto na siya sa presyo po sa ato ang isda diri. Same also sa ato ang consumption sa electricity. Ang malampaya pa-decline na, but natay mga potential nga mga dato, mga gas reserves ug supposedly magamit nato na siya, and ang ato ang global trade routes kaning South China Sea, makaapekto ni siya even sa mga estudyante sa tanan nato kung mumahal ang ato ang mga angkos sa ato ang mga import kauban na dra ang mga technological nato mga gamit ug mga so that's all sa 10th Infantry Division sa ato ang updating. And also lastly, natay bagong commander, 1 month pa lang ang ato ang division commander, Major General Alvin Luzon, the 17th commander of the 10th Infantry Division. And ang iyahang guidance karon is to sustain ni siya, and also ang ato ang effort to dismantle kining mga underground mass organization sa urban areas or urban operators sa mga Communist Party of the Philippines diri sa particular sa Davao City. That's all, thank you. Okay, before I open the floor to questions from media, I would like to ask kay Ma'am Gladys, because you said nagbaba yung cases ng VAW, and I remember there was this report yung rape cases nag-increase a few years back sa Davao because nag-increase ang awareness ng mga tao. Is yung reduction ng cases, is it because na quantify yung mga tao na parang wala na talaga yung hindi na sila nagkuha ng VAW or violence against women, or kailangan pa natin paitingin ang awareness para mag-report pa sila ng cases? Need gihapon nato siya strengthen, sir, baski na-decrease of cases because especially sa ato ang mga far-flung areas natay ang ato sa ato ang agency nag-add to me with the far-flung areas, municipalities and provinces to capacitate especially ang ato ang VAW desk officers, because these officers are the frontliners diha sa ato ang community nga sila ang una ginadkulan, ginapangayuan og assistance sa ato ang mga residents or individuals in the community. So dapat kabalo sila, especially sa tong ahensya naga-provide ta og technical assistance through capacity building to our sa tong barangay functionaries, especially the VAW desk officers, kung unsa gyud ang ilahang roles and functions. O katuno mabalik-balik yun nato sa ilaha ang referral mechanism. Though ang ato ang mga victim the survivors or kaning naga-tune in karon daghan ta og kaning ahensya nga pwede ninyo duulan. We have our ato ang barangay, especially the VAW desk na atong kapulisan. We also have the CSWDO sa inyong barangay, ang ato ang hospitals nga makahatag ninyo og assistance. But we need especially gyud kana sa far-flung areas nga usahay dili na dili kay usahay but talagsa lang maadtuan. We encourage gyud to strengthen ang ato ang advocacy diya, ang ato ang awareness nga kaning VAWC
karon no nga naa na tay ang ato ang balaod nga 9262, this is already 20 years no na gipirmahan ni siya 2004 and karon 2025 na ta no, so it has been 20 dekada na ni siya no, 2 years na ni siya nga dekada, and now our VAUSI is considered is a public crime nga dili na ni siya ingon nga last no mga 1990s nga dili ta mo appeal kay that is family trouble, but karon VAUSI is considered a public crime and kitang tanan we are responsible and accountable nga ma-report gyud ni siya para no makuha nato ang goal nga unta no ang Pilipinas magiging VAU free Philippines. Okay, thank you. Then, ito po mga tayo sa atong session na video. Okay. Hello to Sir Mark. Sir, good morning. You mentioned about the Peace and Development Center. Sir, may mga LGU na po ba na nag-signify for the construction of this Peace and Development Center? For the Peace and Development Center, actually it is not a building. It is a mechanism, more like similar to Davao City's Peace 911. But all LGUs will take part in the establishment of the Peace and Development Center because these provincial local government units have their own transformation program plan. So yung transformation program plan na tinatawag namin, it's actually a plan intended for the FR themselves, their families, and their communities. And yung recent JRTF third quarter council meeting, Secretary Leo Tereso Magno, in his capacity as the Cabinet Officer for Regional Development 11, has already approved the resolution adopting the transformation program plans of these provincial local government units. So part of that is the establishment of the Peace and Development Center. Because from our end, we think and we deem it fit to establish the PDC because we wanted to ensure that all efforts, programs, and services intended for the former rebels will be devolved at the local level. So right now, yung mga national government agencies are providing assistance. That's true. But we wanted also to ensure that PLGUs will become an active partner and will take a proactive role in sustaining the gains of peace, especially in Davao region. That's why yung mga plano natin, for example, the security plan of these different PLGUs will also be compliant doon sa recent NTF-ELCAC guidance, yung framework, recalibrated framework ng National Action Plan for Unity, Peace, and Development, or we call it the NAP-UPD framework, which basically adopts the TP plan of these PLGUs as the implementation plan. So, although these are different plans, but it addresses the root causes of conflict in different areas. So part of that also is the BDP, which is being implemented on the ILG. So it captures everything. So when you talk about the Peace and Development Center, yun po yung central hub, lahat ng interventions natin for the FRs, their families, and their communities. But apart from that, it also extends to the communities na which the AFP thinks na prone pa doon sa recovery efforts. So, it encompasses everything actually at the local level. In some other areas in Mindanao, sir, may na-establish na po ba? Yes. We piloted Caraga region. For example, Agusan del Norte, the Cagawasan 143, Peace and Development Center. Agusan del Sur, we have the Calino Peace and Development Center. For Surigao del Norte, we have the Dangpanan Peace and Development Center. And Surigao del Sur, we also have the Hamogaway Peace and Development Center. So why Caraga? It's because from our report, Caraga has the number of FRs surrendered in Mindanao.
So we piloted the implementation of the Peace and Development Center, and maganda naman yung naging implementation ng program, and in fact, it yielded positive results based on strategic peace and development agenda ng provinces. So this year and until next year, we will engage with the different PLGs for Davao Region. Thank you, sir. To Ma'am Ida, Ma'am, in connection with the Peace and Development Center, unsa ni ka dakong tabang para sa kalinaw sa Southern Mindanao nga there is this UPAPRO na effort in sustaining matabangan ang ating mga former levels. Samtang namin ako kay Sir Mark, ako personal, malipay gud ko kay kami manggod mga officers ng Kalinaw CMR kay naga-immerse mi schedule na mga naga-immerse mi sa community. Niya nakita gid namo nga nabangonon pag gid ang uban nga mga community labi na sa priority no sa likod kay manggod kay na siya kanang dili pareha sa sa although nakadawat na sila sa mga nangagi pero naay mga bikil daghag mga daghag mga hinungdan nganong dili siya successful kung saan na ang kanang sa management mo na nga kanang sa program karon sa OPAPRO ako dako gid akong pangtaw-ana nga anang dako gid na siya matabang labi na sa mga PO na maka-assist sa mga people's organization labi na nga kami sa Kalinaw nga nag-affiliate po ng mga PO. Unsa ba ang kinahanglanon ninyo karon kanang i-need ninyo karon na assistance? Sa nangagi na may mga successful project no sa mga POs pero sa karon mas daghan pa gyud tong kana matagaan ba ma-activate sila tapos matagaan balik og kanang support unya adto kana matagaan sila og mga trainings kanang paunsa nga mag-handle og usa ka project nga kanang mugulong gyud nga dili failure mawala ba ito siya no. Last na lang for our ARD map. Within line to the celebration of Mindanao Week of Peace, how are we going to promote Mindanao as a peaceful community? Kaya natagihapon stigma nga gubot daw gihapon ng Mindanao. That's the long history nga tag no when it comes to Mindanao. For people who do not know or who haven't been in Mindanao, ang ilang tanaw is gubot gid gihapon. But we all know, we truly know unsa gyud ang Mindanao. So dili na gyud siya pareha sa una, dili man pud ikalimod nga ragdaghan ang kagubot before, but we also know dako na kayo ang progress pag-abot sa pagpaminos sa mga conflict na nahitabo sa Mindanao. And siguro to promote ang importante manggod nga mapakita gid nato nga Mindanao is already on its way to genuine peace gyud no. Kay kung tan-aw nato for example, a lot sa gisulti nato ganina no, a lot have been gained man gyud sa peace building efforts nato. In fact, Davao region is already an insurgency-free region. Caraga region also have provinces na insurgency-free na sab. I just not know if Region 10 nag-declare na ba sila or some provinces as well. So that means daghan na gyud ng mga provinces. Provinces na lang, not region. Kay kung sa region brad si Davao region pa gyud ang country saying insurgency-free na siya. But a lot of provinces in Mindanao already declared themselves as insurgency-free provinces. So that means to some extent, dako na kaayo ang gain na nakuha nato sa atong peace promoting ng mga initiatives. And to continue showing that is actually dili lang na siya papel sa AFP for example, no? Dili lang pud na siya papel sa agencies concerned, sa OPAPRO, DILG, even sa other agencies.
But papil gid na nato nga katawhan mismo. For me, the success really is kung kita mismo nga katawhan sa Mindanao, kita mismo ang musuporta ug moingon nga Mindanao is very different from way back before. Kita sa Mindanao nagpuyo gyud nga malinawon. And dili manggod ni siya and siguro kung mo lesson so siguro ang pinaka dayag nga maingon sila nga different na gid siguro ang Mindanao compare before is kung dili permanente ang mga news kay kini manggong news no kining mga news sa mga violent conflict ang makahatag og dili maayo nga imahe sa usa ka lugar. But if we all the community themselves kita mismo maningkamot nga mo create gyud sa tinud-anay nga kalinaw dinhi sa Mindanao and we really tell the whole Philippines nga we are indeed a peaceful island, major island in the Philippines. I think that's the para sa ako is the surest way nga atong ma-project sa ilang Mindanao is a peaceful place to live in. Sa ato na siya, inubanan of course sa effort ni AFP, pero ingon pa ni Sir, ang conflict manggod is dili lang manggid siya ma-resolve through arms, no? Dapat end na siya pinaka siya nga effort, pinakalas na untana nga maabot kita sa nga pinaagi na sa armas kun dili kani gud tanang pag-address sa mga causes nga nung mo arise ang conflict and the agencies and the community themselves play a great role para mapakita nato nga ang Mindanao is a peaceful place to live in. Ang Mindanao is already kung pa mga peace-loving people manggod kita sa Mindanao dili man kita mga di man kita ganahan sa kagubot. So kita mismo dapat ang mag-promote kung unsa ang level of peace dinhi sa atong Mindanao. Good morning. Si Sir Mark Gabon. Sir, good morning po. At clarification lang, sir. Katong 70 million na budget intended for Davao Region. Yes, sir. For the different local government units, PLGU. Oo. That's for Peace Development Center sa Davao Region. Yes po. Sir, sa Davao Region, as sa Karagad, sa tuwa din wala pa tay center. In speaking of center, sir, naagid siya unsa na office. Tapos we are hiring mga tao na for Davao Region, sir, we have the Peace 911 as a model. Okay. Actually. But for other provinces, wala pa. But yun na nga, when I was asked kanina kung PDC ba is a building, it is a mechanism under ng PSWDO because right now, yung LGUs kasi, sir, sa provincial level, yung programs and services sa mga FRs natin are being taken care of the Provincial Social Welfare Development Office. Yun po. But so, when we say about the funding, basically it involves the projects, programs, and activities para mag-operate po yung PDC. So hindi siya building, hindi siya structure. For example, if ang provincial local government unit ng Davao del Norte has 100 former rebels na kailangan idirad, so they can use the PDC fund for that purpose. Sir, katubi tong mga FR nato nga naapa wala pa natagaan og benefits. May we know the figure kung pila pa ang mga wala pa natagaan? I refer that question, sir, sa DILG because they are in charge of the 8 Yes po, thank you. Thank you, Sir Mark. O sige, naatay mga on process, no? So, for payment na ni sila, we have, from Davao de Oro, we have 4 FRs for payment na ni sila. Pero naapaghihapon tayo mga for evaluation nga naakaroon sa among NPOO sa central office. So, from de Oro, naatay 5 ka FRs nga gi-process, i-evaluate pa ni. Sa Davao City, naatay 16 FRs. Ang ilang gipaabot ani, no? I-evaluate pa kung as to their eligibility to receive the assistance, immediate and reintegration ni and as well as livelihood. So, mo na siya ang for evaluation sa national level.
But naapod kay mga documents for evaluation at our level sa region. So Davao de Oro napatay na pulo ka FRs, Davao del Norte 24 ka FRs, and Davao Oriental 23 ka FRs. Sir, ako lang ipaklaro kay basing nga nganong dugay man. Ani ni siya ha, kay kasagaran manggod, ang misconception is si DILG ang dugay. Actually, dili gyud si DILG. Ang mahitabo manggod ana sir, ipasa sa receiving unit no dapat ang mag-assist sa atong mga FRs sa ilang mga documents nga i-submit. Okay? Si PSWD, receiving unit PSWD mo na ang mag-ensure nga kompleto ang mga documents. Once kompleto ang documents, ipasa na ni DILG sa amo, sa RO. So, sa amo nga level, i-review na mo na siya, sir. Mo nang ningon mi nga naay for evaluation. If makita na mo, sir, nga naay kulang, ibalik na mo na sa province. So, nganong ibalik man? Useless man na nga isa ka na mo sa taas. Kay pag makita nga, bisan na alay isa ka problema sa papel, ibalik mo, sir. So, kinahanglan, ang amog yung request ani, at the receiving unit and at the PSWD nga level, dapat kompleto o insakto ang pagka-fill up sa mga documents. Tungod kay sa amo nga level, sir, once everything is okay, actually, dali ra kaayo na sa amo, sir. I think pinakadugay is 1 month ang processing. Basta kay kompleto o insakto, kompleto ang requirements, insakto nga pagka-fill up ang atong mga documents. 1 month lang pinakadugay ana niya. Only if malangan lang na siya kung mahutdan pod mi og funds kay dili man pod kanang limitless ang kwarta sa national sa among central. So naapod mi ceiling ana. So kung mahurot na siya tapos na ay i-submit kana nga time medyo madugay kay i-request pa namo na sa DBM. So makahatag mi once na nay ihatag po sa amo sa DBM. Na ba tay target as to natay timeline kanus timeline. Based sa akong experience, sir, for as long as kaya pa sa central office, sa NBOO, mo release with me. Dili man gud may balaan, sir, ang mo matter man gud na siya, sir, sa submissions. So, naalang na certain amount nga nakapeg for a year. So, depende sa submission. Kung daghan kayong submission, dali ra mahutdan. Pero kung gamay ra ang submission mo nang i-exhaust sa gitna, ay may makapangayo sa TBM, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Kay Ma'am Gladys, ma'am, we will know, since nag-decrease sa ato ang data, asa nga mga lugar sa Davao Region ang daghan pagyud og natala nga mga cases sa housing? O katong last year, sir, di na ko kakuan, but let's assure nga, we can give you, kanika, wala ko diri ako ang data bus at to mo ang katong giingon, sir, based to siya sa sira sa PNP. So, sa 5 to siya, under siya sa 5 ka provinces. But as to the concern, nalimot lang yun ko, wala na ko siya nakuha, but sa kuan, I am certain nga nag-decrease siya, pero kung miingon ta og asa in particular nga province kato ang wala pa, sa Iloa lang ito, sir, kawa na ko siya na kuan, sir. But rest assured, no, nga we can give you that, no, sa through our kaning sa to ang media kung asa to siya nga mga provinces ang medyo kanang prevalence pagyud, no, prevalence pagyud. So I'm sure nga naalang gyud siya sa ato ang 5 ka provinces sa Davao region. Ma'am Glad, sa reduction sa data, asa na to specifically ma-attribute ang pagbaba sa kaso? Ang pagbaba dito siya sa dito siya sa reporting gyud, no, ang ato ang mga residente, no, kabalo na sila kung asa mo ni ang ato ang gina-strengthen nga dili gyud nila pagpakahilom, but to report gyud nga ini abuso mabata man or ang kaning ato ang mga women, because mingon tag vowsy always gyud diha ang collateral isang ato ang mga children, no, at home. But mingon po tag vowsy tanan ni siya nga gender-based violence. So what are these violences, no? So nana diha ang katong child abuse, no, the sexual harassment, the bawal bastos law, no. Actually tomorrow and last November 27 natay gipahigayon in partnership with our Davao City Overland Transport Terminal, ang DICOT,
natay gipahigayon nga 2 days nga orientation sa ato ang mga conductors, drivers, operators on the Safe Spaces Act or atong ginatawag nga bawal bastos law. Kay dili ta gusto nga diha sa ato the terminal is considered as public space nga walay maharas no nga dili lang babae o minors but of course all genders regardless sa edad, race, gender niya, malalaki, mababae, or ma-member ba siya sa LGBTQ, nga diha sa to ang terminal as one of our public spaces nga walay maharas. Maharas, sir. So, kana siya nga to ang ginapakusgan pod under, no, isa siya sa to ang gender-based violence, ang kaning Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law. Okay, Armando. Makalakot sa FIDF kay Opa Bruno. So, kumusta na ba ato ang mga livelihood programs na gihatag sa ato mga POs dito sa mga kabukiran, especially itong nakadawat o mga benefits from DA SAAD? In terms sa livelihood, sa ato ang mga people's organization, no, ang 10ID na atay ginamonitor lang kay definitely dili ang 10ID ang naka-purview na pag-abot sa mga livelihood, no? So sa more than 943 ka people's organization, no, gi-categorize ni sila as basic, intermediate o advanced. Magdepende sa ilahang capability nga maka-sustain, makatabang sa ilang mga kaugalingon o maka-produce na jud og kanang sariling income o even maka-produce og kanang bagong employee po nila sa ilang POs, no? So more than a third sa tibuok 943 is distributed sa kana nga mga categorization nga category. So kung 900 plus, so mostly 200 to 300 ang nagdalay-lahi nga mga estado. So advanced kana sila ang naanaging mga interventions like livelihood projects coming from concerned agencies, particular ang DOLE, ang DA, nahatag mo na sila ang sa DSWD, no, kana ilang SLP. So other than that, kining intermediate o basic, no, kanang basic as in na organize lang gid sila but kulang pag interventions. Ang latest nato is katong sa visit ni Secretary Galvez, no, sa 10ID, kung asa naka-endorse ta og worth 4 million, sir, kung wala ko na mali, 4 million nga different project proposals sa UPAPRO o 2 million worth of project proposals as livelihood sa Tadeco. So mo na siya. So, sir, pila ba diri ang katong under atong natagaan o livelihood program under sa Department of Agriculture? O kani bang mga 900 plus puro ba agricultural livelihood ang gihatag sa lahat? Sir, pasensyahin na gid no, wala may data ana nga nga kanang pag-abot kung sa mga agencies, but matubag na to siya sa pamaaging kasagaran dara lang gatuyok sa mga general merchandise, no, particular sa mga tindahan, mga bigasan, also sa mga livestock, no, kanang manukan, naay kambingan o kaning naay fish ponds, no, dara lang gatuyok. But there are some cases like the DOFRA, no, ng Davao Oriental Former Rebels Association, o i-elaborate na lang ni Ma'am Ida, no, sa uban sinasya mas data sa mga namagot ay mga people's organization nga dili lang member sa community but former rebels, so basig ma-monitor nila. Naana siya nagkalailahing naapoy mga furnitures, depende gid siya sa ma-award sa ilang project proposal. Sa pangutana ni mo, sir, particular sa SAAD, no, ang nibuluan ako kay naamay member sa DOFRA
Kaya ang GoPro Manggod, affiliated na sa Kalinaw SMR, nakapit sila sa MUA nga ato nadawat nila nga project gikan sa DA sa adiktima na siya no. Naa sila buy and sell sa Abaca niya naglambo man to. Niya ang income nila murag gi capital na po nila sa laing project. Naa sila buy and sell. A merchandise store. Mga kanang mga basic commodities good ang baligya. Tapos naapod sila chicken layer. Auto ang update namo sa Kalinaw. So, from katulang na benefit sa DA sa adna. Sa Baganga na siya, sir. Na ilangan na ilangan na invest sa lain na panabuhian. Oh, yes, sir. Basta lang. Ma'am Gladys, ma'am, medyo confused po ma'am sa data ng yung tawag nagbaba ma'am because of awareness no kay isa mo din ang kaganiha daghang nag-report. So meaning, instead na mo dapat magtaas siya just like the rape cases na natabo sa Davao City because of awareness, daghan ang nag-report, so daghan ang kaso. Meaning, sir, kung i-compare siya 2023 o 2024, na siya pag-decrease. For the 2023, if I'm not mistaken, na siya sa 200 plus na cases, Davao Region. But on the 2024, 100 plus na lang siya. I think mga 115. Dogi pakusgan gud nato ang ato ang strengthened awareness, no, naanay naga-report, but as to the cases of Bausi, naa siya pag-decrease comparing to 2023. So, nagbunga siya on our strengthened awareness, do natay daghang reporting, pero ang kaning pag-strengthen po nato, ginakap-build nato pod ang ato ang mga kalalakinan nga ato silang unsa tawag ani, gina-empower gyud nga to stand against Bausi, nga sa ilahang level, they can be our partners of change. Nga, kumbaga pa, ato silang naatay ginahimo nga move, no, katong men opposed to violence everywhere, nga kaning mga ato ang mga kalalakian diya sa community, ato silang ginatagaan og orientation, no, unsaon pagrespeto, pag-empower nga di nagyud no maunta mahunong nagyud ang ilahang kanang pag-abuso sa ato ang mga kabaihan and also our mga minors. Isa itong basis mo na ang awareness sa mga kalalakihan mao'y factor ng baba ang cases. Anak, tungod sa kaning sa pag-report, sir, and of course, diha pod sa ato ang sa barangay, nga of course, ang barangay, nag-report ni sila sa ato ang MSWDO nga naagyo'y pag-decrease because walay naatay taga quarterly, nagahatag man ni sila sa ato ang mga LSWDO og report. So wala sila'y matala on cases on Bausi. So mo na ang basis ma'am, report coming from the MSWDOs. Yes po, and gikan gyud sa barangay level, sir, because the barangay, naman diri ato ang DILG, they are compelled gyud to report or to submit quarterly report dito sa to ang LSWDO on VAC, the violence against children and BAW cases. So mo ni siya ang reported, tapos i-consolidate per region nga mapasa, masisimi at the same time to DILG. So kato ang basis. So how about sa reports mo, nagtaas mo or baba? Sir, reports on Bausi. Kato siya, sir, sa base sa ato ang PNP SIRAS, no, for 2024 compared to 2023, nagbaba gid siya, sir. Yes, nagbaba gid siya, but as to 2025, sir, no, wala pa report for the whole year because pamampod na human ang ato ang fourth quarter. So kato siya, sir. So meaning ma'am, dili pa ka tungod ma'am na settlement on the part of on the settlement, sir, ato agyud nang ginapakusgan
diha sa ato during sa ato ang orientation and technical assistance on the barangay level, ang ato ang VAUSI cases, that settlement is a big no, good sir. Dili gyud siya pwede diha sa ato ang katarungang pambarangay. Naagid na naka-stipulate sa ato ang balaod sa 9262 nga settlement on VAUSI cases is a big no, good sir. Pero kung mag-decide si aggrieved party na i-withdraw niya ang kaso, pwede siya sir, but on the ground, naman ko siya discretion si victim survivor kung mag-file siya o case or dili. But muingon ta sir nga diri lang sa barangay level, no, tama man ko ma'am DILG, no, nga wala gyud na siya settlement sir diha sa ato naka-stipulate siya sa ato ang balaod nga no settlement. But of course, no, we cannot disregard on the reality nga nagyud na no nga mo ato og police dakpon and ibutang ta na overnight, but mao lagi pagkaugma because of the emotional factor nga gihigugma basig mag change pa tagaan og second chance, so pagkaugma pagauson rapod ang ato ang kani perpetrator or the bana or the partner sa ato ang victim survivor. But on the settlement sir, kabalo ang ato ang barangay nga dili gyud na siya, bawal gyud na siya, no. okay, last lang Ma'am Gladys, comment lang ninyo no sa bagong ordinance karon sa Davao City kung asa katong mga parents sa mga minors na madakpan, no? I think frequent na mga madakpan nga sa curfew kay natagaw sa gawas is himuon silang liable sa action silang mga anak. Oh yes sir, kay because sa ato ang katong balaod no nga katong sa RJ katong sa 9344, yes, mobalik yun na siya sir sa accountability and responsibility sa ato ang mga ginikanan katong sa mga minors. But kana siya sir sa ato ang manang LGU nga ug nay madakpan minors, ipa-claim gyud na sa ato ang mga ginikanan. And the ginikanan now will undergo monitoring, no, counseling dito sa ato ang CSWDO. Kasi take niyo naman on the part of DSWD. Yes sir, because ang mubalik man gyud ta sir no sa ato ang defender is ang atuag yung mga ginikanan. Dili man pwede nga magpakabuta-bungol na lang or naa gani manawag sa mo sir nga ma'am on behavioral nga ma'am dili na gyud namo kaya disiplinahon among mga anak, amo nang ihatag sa DSWD ang responsibilidad. So dili gyud na siya pwede sir. Ang dako nga responsibilidad when it comes no is sa parents daw kami no mohatag lang gyud mi kumbaga pa mo-augment lang mi on the psychosocial nga mga assistance or services, but mobalik yun na ang dakong responsibilidad dito sa mga ginikanan. So, may inside lang may butang sa trans, sorry kayo. Ma'am, kato ma'am, uyon man mo ato ma'am, sa inyong napapoylain nga suggestion pud ma'am nga kana nga ordinance mapalambo pud ma'am. Sa to siya sir? Atong sa pangutana kay uyon man mo atong ordinance karon nga i-craft sa Davao City nga apat pa ng ginikanan. So sa inyo ba nabo mo ilain pud nga plano or suggestion sa LGU para mapalambo pa na nga plano pud? Suggestion siguro on as a social point of view lang to siya sir ha, dili to siya kinatabukan because I'm not kuan man sir, wala ko sa unsa tawag ani sa position nga speaking no in behalf because I'm not part of the executive man sa ato ang DSWD, but as a point as a social worker no uyon to because ang dakong kuan, but we can always akong giingon we can always augment assistance and the psychosocial counseling diri sa programa sa ato ang LGU sa Davao City. Kay Kwan Ma'am EID sa DLG ma'am, kung makatubag ka naman sa kadto mo sa Kwan, mangayo mo yung tag-update kalabot na yung sitwasyon ni acting Mayor Baste ug ni acting Vice Mayor Rigo. Unsa na ikaw sa DILG ani ma'am? Sorry kayo, I cannot provide comment regarding the situation. Actually, we're also waiting update. Nag-inquire me sa
central office, we're still waiting pa pod kung unsa ang ilang nahimong stand. As far as we know, nag-inquire sad sila karon sa Comelec, and probably nagulat pa sad sila kung unsa ang mahimong point of view ni Comelec before we can also provide our comment. Na ba sila yung limit, ma'am, na within this year na lang kailangan maka-open? Sorry, again, I cannot provide any comment on that. Hulat lang siguro basta sa amo nga side, sa regional office nga side, we already requested our central office and the guidance for that particular case. We were informed. They also made an inquiry with Comelec. Kay Comelec man gud na karon nga forte. Since ang provision na di is katumang Comelec under man gud na sa Omnibus Election Code. So whatever Comelec says regarding this situation, mo sad na ang mahimong guidance may provide sa amon sa central office. Unfortunately, until now wala pa may guidance po. How about sa succession of councilor po, if possible, maging vice mayor po si Sir Rigo Duterte, ano po yung mangyayari for the vacant position for the councilor in the first district? There have been floating po kasi ng mga statement na Kitty Duterte would be as councilor. Ano po yung take ng DILG on this one po? Not on that particular side siguro, pero adto lang siguro po sa how do we fill up vacancy. Kana lang I cannot give any comment on whoever is being cited as nga mopolino. Pero ang naamang gud nga kabutan labi na pong city municipalities, the one that caused the vacancy, ang party nung where the person belongs. Sila man gud ang mohatag sa nomination, and whoever gets nominated mao na siya ang i-consider. Okay, so kana lang siya nga statement. So I cannot give any comment as to whoever compete na nga person. With regards to succession, dili po ba siya necessarily let's just say murag katong since mag-rise up man siya katong mga elected or mga na-vote nga wala na appeal sa slate nga nadaog balik katong you mean katong usually kanang number 9, number 10, okay. Wala gid na siya nga balaod. Ang ingon good when filling up a vacancy, labi na sa is the political party where that person who caused the vacancy belongs, sila gid ang nominate kung kinsa ang ilang ipoli. Okay, I'd like to ask Major Ruben Datot because you said about yung nag-touch na topic sa WPS and with the peace 3 years na tayong insurgency free. Is there realignment of the 10th ID na maging external defense centric na yung ating one or meron na kayong ginagawa na will focus now on external defense? I can give 3 things, sir, na makarelate sa anak nga effort sa 10th ID. First is that sa start pa lang sa 2025, we already have this battalion evaluation and certification program. Regular ni siya nga ginakandak nato nga ang ato ang mga battalions mo under training as a battalion size nga mga training together with other Philippine Army organization sa particular ning ato ang mga combined arms, ang artillery, cavalry, and engineers. So previously wala ta nagakanta kung ani ka dagko nga mga movements, but as we shift the focus from ISO to EXO, so nakita ng high headquarters na kailangan na natin na dahan-dahan is ma-apply yung mga large scale na movement. So una po yun, sir. Ang ikaduha is hining ato ang pag-monitor sa mga possible na mga espionage activities diri sa ato ang katibukanan sa Pilipinas. Natay mga madunggan nga mga balita sa national media like the attempts of foreign country nagapalupad og mga drones, mapping all some of the military establishments and other than that. So ikaduha sa among effort is kanin sa pag-identify
sa mga possible nga mga clandestine operation at And lastly, of course, is to support yung ating campaign on promoting our narrative ug ang ato ang pagdepensa sa ato ang sovereign rights sa West Philippine Sea. So that three things can be attributed to our efforts sa atong external. Sabi mo na yung number one na mga massive scale. Do you see dito i-held yung balikatan or yung mga combined arms like yung dagit pa na exercises sa region? Wala pa kami na-receive sir actually na may mga ganitong instructions, but kung dito man mangyayari is naka-prepare naman yung ating 10IT, and other particular ang South ang Eastern Mindanao Command, but as of now wala pa ako na-receive na may balikatan na mangyayari dito. That's all, so we'll be wrapping up our few minutes. Okay, we'd like to thank our guests for coming over sa ating kapehan sa Davao. We'd like to thank Ma'am Gladys, Ma'am Ida, Teresa, Sir Mark, Major Robert. Party statement, we start with Ma'am Gladys. Ano pa yung activities natin? I-reiterate natin for the 18-day vow. I-reiterate natin yung ano mangyari sa 18-day campaign. Okay, the activities for our 18-day campaign, we started on November 25, the launching of the 18-day campaign to end vow. And last November 27 and December 2, we had our information drive on gender-based violence laws for drivers and conductors in partnership of our DCOT, especially sa ito ang Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law. And today, we also had our Vow Survivors Summit to check to learn their experiences and to review the delivery of services for our victim survivors. And also on December 9, we will be conducting a multi-agency consultation forum to address gender-based violence cases within the Davao region. And on December 11, we'll have an on-site psychosocial support for our victim survivors of violence against women and children sa atoang opisina diha sa DSWD. And the culmination of the 18-day campaign will be on December 12 nga mausad ang atoang International Day Against Trafficking. So my parting words, I know nga ang atoang trabaho on ending vow is taas pa kaayo, it will be a long and bumpy ride, but if we get our acts together, then we will definitely reach our goal to be a vow-free Philippines by 2030. Thank you. Ma'am Ida, party statement po. In behalf sa amuang Federation sa Kalinaw ICMR, daghang tayong salamat sa pag-imbita sa ang Kalinaw ICMR padayon nga nagasuporta sa programa sa gobyerno sa kampanya sa Kalinaw. Okay, congratulations din as the only Parangal awardee in Davao Region. Thank you. Okay, Ma'am Teresa. Once again, salamat for inviting us and providing us the opportunity to provide updates on our program. Last statement, let's continue to be part and promote peaceful Davao Region, peaceful Mindanao, and peaceful Philippines. Thank you. Mark? On behalf of our Secretary, Carlito G. Galvez Jr. and our LCTP Submittal Director, Attorney Eliza Evangelista Lapina, thank you PIA for having us today and our Davao media friends. As we continue to celebrate the Mindanao Week of Peace, naway tayong lahat maging instrumento ng kapayapaan. Thank you. For the 10IT, sir, under the leadership of our Division Commander, Major General Alvin Luzon, the 10IT will continue its efforts to sustain our gains, not just inside Davao region, but other areas adjacent, other provinces adjacent to Davao region na ma-declare din na
insurgency-free, and with the collaboration of the other agencies and the community, hopefully ma-prevent nato ang possible resurgence, no, sa communist terrorist groups. That's all for tonight. Okay, thank you so much to our guests. Till next week, wala tayong kapihan because there's a holiday. December 15, balik pa tayo. We'd like to thank SMCT Davao for again hosting our weekly media forum, and also to Krispy Kreme for the delicious donuts and coffee. Daghang salamat, Davao DJ.